Pero I think nagkakaroon din ng problema kasi bakit? May gusto din ata ng agency na i-dispatch ulit itong si OFW. Kahit na may sakit na sir, pinagtatrabaho pa rin at ililipat lang daw ng amo yung kapatid niya. Sinabi namin, alam mo, pag may sakit kasi yun, sir, hindi naman po pwedeng pilitin po yan kasi pag yan ay pilitin mo ka magtrabaho tapos lumala yung sakit niya, lalong magkakaroon ng problema. Nasa batas po natin na pag nag-complain po ang worker na mayroon po siyang dinaramdam, required po na ipagamot po yan at the expense of the employer, hindi po dapat babayarin yung worker. Kailangan malaman din po kung ano po yung totoong karamdaman niya. So yun ba ay gagaling pa ba within 6 months? Kasi pagka po may official po na result po yung medical, makakasuhan po kasi pagdating dito sa Pilipinas. Yung recruitment agency, pati yung principal, nasabihin po dyan ng arbiter, bakit po ninyo inauwi, dapat pinagamot lang ninyo yan and give time to recover at saka tatanungin pong worker kung kaya pa po magtrabaho or hindi. Ito po kami sa #Tabita mo dahil gusto po namin mapauwi ang aking kapatid na nasa Oman Embassy ngayon. Gusto po namin siyang mapauwi dahil nagkasakit siya doon dahil sa sobrang trabaho. Hindi namin siya makukontak ngayon dahil pinuha ng agency ang kanyang cellphone at mga gamit. Humingi na rin po kami ng tulong sa OWA, kaya lang ang dami-dami ng follow-up, kaya lang ang sabi po nila, marami daw po process na kailangan bago siya mapauwi dito sa Pilipinas. Plus na nakausap namin siya. Yung dating katawan niya na sobrang lusog niya dati, ngayon halos magkasing na lang kami, magkasing katawan na lang kami yata na sobrang payat na niya talaga. Hindi siya pinawayagang umuwi ng Pilipinas ng agency dahil ililipat pa sa ibang amo dahil fit to work pa naman siya. Sir Ben, sana po matulungan po ninyo kami dahil awang-awa na po ako sa kapatid ko na may sakit. Hanggang ngayon, mahigit 1 buwan na po siyang may sakit doon at payat na po siya. Okay, take this, investigate. Yung main purpose ng kanyang complaint is dahil gusto lang niya mapauwi ang kanyang kapatid. Kasi nga nagkakaroon ng sinasabing problema sa kalusugan, which is very important para sa ating mga OFW. Napaka-important ang health, no? Kagaya ng mga iba namin nakausap sa Hong Kong na napaka-priority ang kalusugan dahil maraming mga Pinoy at mga OFWs natin na nagkakaproblema sa mismong abroad dahil sa kanilang kalusugan dahil minsan hindi na napapansin, trabaho ng trabaho at tuluyan na nagkakaroon ng problema ang kanilang sariling kalusugan. The main purpose naman ngayon para mapauwi itong sinasabing OFW, mukhang nagkakaproblema lang ata dun sa sinasabing pag-apply ng kanyang medical certificate or undergoing ng sinasabing medical. Bakit? Kasi kailangan dapat ang sinasabing proseso para ma-assure talaga na dapat healthy na siya pagbalik dito sa Pinas. Pero I think nagkakaroon din ng problema kasi bakit? May gusto din ata ng agency na i-dispatch ulit itong si OFW. Yun daw ang sumbong. Parang kahit na may sakit na sir, pinagtatrabaho pa rin at ililipat lang daw ng amo yung kapatid niya. So kailangan natin i-confirm mamaya sa agency kung makakausap kung totoo ba yun kasi bawal yun, Sir Carl. Well, kung ako naman ang tatanungin mo, hindi din ako papayag dun sa ganun na setup. Kung isang OFW, isang nagtatrabaho ay ayaw na, gusto nang umuwi, dapat pagbigyan naman, especially nagkaroon ng reasons for what over fatigue. Diba? Nagkaroon ng problema ng ganun, no ospital. So I think it's best talaga na magkaroon na ng process para siya ay mapauwi. Pero syempre, for the side of the OFW as well, dapat siya din ay mag-undergo ng sinasabing medical para malaman yung full scope ng kanyang karamdaman. Okay, so on the line na ngayon yung sinasabing Attorney David Castellon ng Welfare Legal Counselor ng MEHA International Manpower Agency. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Yes, sir. Good morning. Meron po siyang complaint sa medical condition niya. So nag-advise naman po kami last week. Sinabi namin, alam mo, pag may sakit kasi yun, sir, tama po kayo, no? Hindi naman po pwedeng pilitin po yan kasi pag yan ay pilitin mo ka magtrabaho tapos lumala yung sakit niya, mas lalong
magkakaroon ng problema. Kami rito sa agency, pagka po may mga sakit, ang una naming ginagawa, hindi po agad yan basta-basta pinapauwi. Binibigyan muna ng unang lunas po yan kasi nasa batas po natin na pag nag-complain po ang worker na mayroon po siyang dinaramdam, required po na ipagamot po yan at the expense of the employer, hindi po dapat babayarin yung worker. Meron po kasi tayong batas din po na sinusunod para po bago po pauwiin yung worker, kailangan malaman din po kung ano po yung totoong karamdaman sakit niya, kung yun ba ay gagaling pa ba siya within 6 months kasi meron po kasi tayong possibility na kapag ka po pinauwi ng foreign agency at saka ng employer, yung ating worker na pagdating po sa medical certification, hindi pala ganun katindi yung sakit niya. Ibig sabihin, gagaling naman ito for 1 week lang or 1 month. Pagka po may official po na result po yung medical, makakasuhan po kasi pagdating dito sa Pilipinas, yung recruitment agency, pati yung principal, sasabihin po dyan ng arbiter, bakit po ninyo pinauwi, dapat pinagamot lang ninyo yan and give time to recover at saka tatanungin pong worker kung kaya pa po magtrabaho or hindi. Ngayon, kung kaya niya pang magtrabaho, then itutuloy. Kung hindi naman na kaya magtrabaho, kahit gumaling siya sa sakit, then papipirmahin po si worker ng statement na kahit na hindi naman malala yung sakit niya, naka-recover siya, tapos parang ayaw niya na talaga magtrabaho. So, papipirmahin din po siya ng quit claim release na despite the fact na hindi naman po pasok doon sa batas na authorized cause for termination. Kasi ang authorized cause for termination kasi for sickness, kailangan ang category po ng sakit is nakakahawa, delikado po sa kalagayan niya, delikado sa mga kasamahan, or incurable siya for a period of 6 months. Balikan natin si OFW. I do understand the processes and everything. Clear naman na. Para klaro din sa side ninyo, sa mismong agency, which is why tumawag kami, na hindi kayo papayag na yung mismong OFW ay patatrabahuin ulit kung voluntarily hindi na niyang gustong magtrabaho. Hindi na po kasi hindi naman po talaga pwedeng pilitin yung tao. Okay. Ay, walang sakit. Okay. Clear yun, sir. Yun lang naman ang gusto namin makuha sa inyong side at tanggapan. Basta clear na number 1, yung magiging priority is first magkaroon ng sinasabing medical examination. Pagkatapos nagkaroon ng medical examination, then pupunta sa punto na magkakaroon ng medical treatment base dun sa medical examination. Pagkatapos nung nagkakaroon na ng siya ay maging cleared na, hopefully siya ay maging cleared, then saka siya papauwiin. Yes po. Okay, so kung open and willing naman yung agency na talagang asikasuhin yung sinasabing OFW natin sa kanyang pagpapauwi, then wala na kaming problema. I think more or less, attorney, nakuha na namin ng inyong gustong masabing yung araw. And then tanungin ko na yung co-host ko, do you have anything to say? Attorney David, tanong lang namin kasi nasa kabilang linya po yung kapatid ng OFW. Ano po bang status ngayon ni Marites Reyes? Nasa custody naman po siya ng ating Migrant Workers Office. Pero health-wise, Attorney David, kasi parang nabasa namin may dugo na ang ubo, may mga ganun ng concern. Health-wise, kamusta po si Ma'am Marites? Doon sa side naman po lang sa ating Migrant Workers Office, gusto kasi nila na paggamot rin or ipa-check up yung tao. Pero I'll double check po kung ano po yung ang sinasabi natin ni worker, pauwi na lang po siya agad. Pero kung kami po tatanungin, mas gusto po namin ipagamot po muna. Kasi kung meron pong ganyang report na wag na pong dalawang isip yung worker na magpadala po sa hospital. Okay. Attorney, nakuha naman namin at very clear po, no? I do understand na gagawin niyo yung process talaga maasikaso ang ating OFW. So wala na kami problema, sir, sa inyong agency. At aasahan namin yung agaran pagpapagamot at agaran pagpapauwi. So maraming salamat po sa inyo, attorney. Okay po. Thank you po, sir. Ma'am Bernadette, naririnig niyo na po kami? Yes, ma'am. Opo. Ma'am, narinig niyo po yung sinabi ng agency ni attorney kanina? David. Yes, ma'am. Opo. Kamusta po ba? Kayo po ba? Nakakausap niyo pa yung kapatid niyo? Matagal na, ma'am. Almost 1 month na po na hindi namin nakakausap mula nung napunta sa agency. Opo. Ayun po. Tulad ng narinig niyo po kanina na hawak na po ng agency dun sa Oman yung si Marites. At sabi po ni Attorney David, medyo okay naman po ang karamdaman. Pero gusto pa rin nila na maipa-check up yung kapatid ninyo para malaman kung ano po talaga ang totoong sitwasyon, Ma'am Bernadette. So kahit pa paano, wag na po tayo masyadong mag-isip-isip. At gagawin daw po nilang lahat para mapauwi na yung kapatid ninyo. I think narinig nyo naman kanina is napaka-importante din yung sinasabi nila na
asikasuhin nila yung sinasabing kapatid mo, gagawa nila ng paraan, and ang gusto lang nila is magkaroon ng sinasabing medical clearance and medical treatment first bago tayo umabot sa punto na papauwi ng inyong kapatid. On the line ngayon si OWA, OIC Administrator Arnel Ignacio. Magandang umaga po sa iyo, Sir Arnel. Magandang umaga, Sir Carl. I'm looking at the reports dito sa akin magmula July 11. Talagang sure na siya na gusto niyang umuwi, Yes, sir. Kasi nagkakaroon daw siya ng problema sa health. So, I think she wants to go home na daw. Kasi ang narinig din namin na posibleng offeran siya ng panibagong pagtatrabahuan pero desidido nang umuwi. Wala naman ng problema yun kung yun ang talagang gusto niya. Kaya alam mo kasi binabasa ko yung series ng reports magmula pa ho July 1 hanggang dito sa akin merong hanggang July 11. Nung nag-decide siya to continue working for another employer. Pero ano ho ba kaya talaga ang decision niya? Well, sir, nasa kabilang linya ang kanyang kapatid, si Bernadette. Ano ang nagiging desisyon ng inyong kapatid dito sa kanyang pag-uwi? Siya ba ay gusto nang umuwi o gusto niya pa maghanap ng ibang trabaho dun sa bansa? Ayon po sa kanya, sir, kasi nung July 11, nakausap pa namin siya kasi nasa kanya pa yung phone niya dati, pinapahiram pa. Pero nung sabi niya, gusto na talaga niyang umuwi kasi hindi na talaga niya kaya. Sir Arnel, narinig niyo naman yun, no? Ay yung mismong lumapit, ay yung mismong kapatid ni Ma'am Marites Reyes. If that's what she wants, tatawag kami kaagad ngayon sa Oman at yung aming welfare officer na si Wello Fioli, papaayos ko kaagad ang kanyang pag-repatriation. Sige sir, meron din kaming concern din which is nagkakaroon ata siya ng certain medical issues. We're not really sure kung ano yung official diagnosis nun. Pero I think para sa amin sir, ay mas maganda na ma-check muna siya medically bago siya tuluyan mapauwi. Kami na po bahala dyan sir. Okay. Madali naman po malaman natin lahat ng mga detalye niyan. Well sir Arnel, I think more or less nakuha na namin yung gusto namin mangyaring yung araw which is yung ma-inform kayo at tuluyan na matutukan itong case ni Ma'am Marites Reyes. So maraming salamat po sa inyo, Sir Arnel Ignacio, OIC Administrator ng OWA. So asahan natin yung magiging agaran aksyon ng OWA dito sa pagpapauwi ng inyong kapatid. So titignan namin talaga kung ano yung magiging proseso ng kanyang pagpapauwi dito. Okay sa inyo, ma'am? Yes, sir. Okay, so maraming salamat, ma'am, sa paglapit dito sa #ibabitag mo at sa pagbibigay ng tiwala dito sa tanggapan ni Sir Ben Tulfo. So maraming salamat po sa inyo, Ma'am Bernadette. Thank you po. More pleasure. Okay. So ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban ka at di iiwan. Ito ang #ibabitag mo. Ako po si Bernadette Rolio na nagpapasalamat po ako sa #ibabitag mo dahil nakauwi na po ang aking kapatid at papasalamat po kami kay Sir Ben Tulfo na malaking tulong ang programa niya dahil nakauwi ang aking kapatid. Salamat po sa #ibabitag mo at natulungan niyo po ako na makauwi at saka kay Sir Ben Tulfo po maraming salamat po at saka sa mga staff po, maraming salamat po kasi napauwi niyo po ako na agad at sana po marami pa kayong matulungan. Salamat po.